Next is media and globalization. So let's define first the meaning of media. What is media kaya? So media is the main means of mass communication. For example, broadcasting, publishing like newspapers, and the internet. Or ang other meaning sa media kay used to store, transmit, or deliver information and content to a wide audience. Example no sa types of media kay print media. Unsa may under sa print media? Of course, kanang newspapers. Nya sa broadcast media, example, television news channel. And sa digital or social media, example, Instagram, Facebook, and ang entertainment media, example kay movies. And nakoy question, which is, are billboards a type of media? Of course, a billboard is a type of media. It is an outdoor media for to advertise something. 'Di ba? Tanan gani media or ang media kay 'di ba mag-deliver siya information. So 'di ba ang billboard kay i-paste na siya or ibutang siya sa gawas na siya sa mga agianan. Nya dagko kay na siya nya nay mga pictures nga. For example, nay model baron sa kanang something nga kanang i-encourage ta nga paliton ang product nga ilahang gi-endorse. So let's move on sa historical evolution of media accelerated globalization. So there are 4 distinct stages of media advancement. So ang media kay na siya evolution. So from oral communication or pasalindila to written script, then the printing press, and finally, electronic and digital media. For example, radio, TV, or computer, and computer DI. Grabe ang progress and evolution sa media to increase the speed of communication. So, nowadays, imposible kaayo nga malita sa mga chika or mga news nga trending kay kuha na maron grabe naman ang kapaspas sa pag-evolve sa media. And next kay media's role in political globalization. So media is an essential public utility for governance and democracy. It helps maintain an informed general public. It provides a channel for citizens to offer critical feedback. So, since each of us kay naman joy lahi-lahi nga mga lahi-lahi or naman tanin yung mga hinanaing sa politics, so therefore, malaya tanin nyo nga critic sa kanang about politics. It also exposed political issues like corruption and scandals. So, ang mga problema sa in terms sa politics kay madali-dali or paspas gina siya nga makatag since paspas naman ang ato ang media ron and paspas na ang spread sa information. Not only sa ang kanang mga palitano na issue about corruption, dili na siya mukatag sa ato ang country but also sa lain pod kay sobra naman ka paspas ang evolution sa media ron. And next is media's role in social or cultural globalization, the homogenization and hybridization. So, what is homogenization? From the word homo kay means one. So, media contributes to cultural uniformity. Example, TikTokification. So, unsa man TikTokification? So, kung unsay viral kay sunon sa tanan, pananglitan na viral nga dance, so sunon pod sa uban nga dayon magkatag-katag na. And another example kay McDonaldization. So, unsa man ni siya? A phenomenon where consumption of patterns become similar globally. So, nitaas ang rate or domination sa mga fast food. So, ngano kaha? Kay kasagaran naman sa negosyo is about food. Kay mauman ang patok sa masa karon.
And since kiba naman ta kung unsa ang homogenization, so let's move on sa hybridization. So what is hybridization? Hybridization is the mixing of two or more local cultures or creating new hybrid cultures through the interaction of different local cultures. Kaya di ba sa usa ka kanang country kay nag-abot-abot ang mga nagkalain-lain nga mga cultures kay since kanang mubisita ang usa baron ka tao nga lain og nationality, so therefore natanan nyo exchanging of kanang culture. So example kaning culinary fusion. For example no, ang Korean foods kay plusan og Filipino food kanang i-combine ba, mao na ang culinary fusion. Or example sa music, di ba? For example no, kita mga Filipino, so atong mga kanta is Tagalog. So in order sa hybridization kay di ba karon kay ang Filipino kanang mga lyrics kay butangan na og mga English lyrics or ang Filipino kay butangan og kanang unsa pa na diha inana siya. So that is music fusion. Yung katong una nga example kay culinary fusion. Next is media's economic influence. So global capitalism and consumerism. So mao ni ang next nga topic. So in short, through media kay pwede ka makakwarta and pwede pod ka makabaligya. Example siya no, if mamaligya ka para mo daghan imong customer kay syempre maghimo kag ads nga makaakit sa mga customers para palito ng imong products. And if mamalitay pud ka kay pwede pud ka mutan-aw sa mga reviews sa other nga mga nipalit para iwas scam ug para pud kanang mahibaw-an nimo if sakto ba or kanang okay ba siya sa personal inana siya. So ang media kay naa siya positive influence and negative consequences. So per may man na siya no, duha nagyud ta ninyo padulingan per me kanang duha ka way. So sa arita sa positive influence. So syempre makakwarta ka sa media if mamaligya ka. And ang negative consequences kay concentration of media ownership. So bago ka makahimo or bago ka maka-access sa Facebook kay di ba pangayo ng imong information sa pana information nimo tanan information kay para maka-access ka. So next is Lulz Global Village Critic. So, if si Mac Luhan kay saw the media-driven global village as kanang or positively, si Lul kay both positive and negative. Kay ni-exist gihapon ang inequalities. So, for example, no, dili tanan maka-access sa website if kanang ang website kay naay bayad. So, inana ang example sa inequalities nga naagi hapon or na-exist gihapon sa pagkakaron. And that's all. Thank you.